Kumusta na po kayo mga kapatid at mga kaibigan at sa lahat po ng inaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Tamang Daan. Hangad po namin na manatili ang kapayapaan sa inyong buong sambahayan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at ngayon ay kasama natin si kapatid na Ramil Parba. Salamat po muli kapatid na Michael at sa lahat ng sumusubaybay sa programa Ang Tamang Daan. Pinakahangad po namin na muli niyong pakinabangan ang mga salita ng Diyos na amin pong ihahayag sa inyo sa pamamagitan po ng mga banal na kasulatan. Sa nakaraan ay tinalakay natin kapatid na Ramil sa programang ito at kasama natin yung iba pang mga kasama nating Apo. ministro, yung mga talatang pinagbabatayan ng mga naniniwalang di umano ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Sukristo. At napatunayan natin, mali ang kanilang pagkaunawa sa nasabing mga talata. Kung hindi man mali, ay mali yung salin, in particular, nung talata ng Biblia na kanilang pinagbabatayan. Kaya ngayon ay ipagpapatuloy natin kung ano-ano pa po ang mga talata mula sa Biblia na ginagamit ng mga Catholic defenders to prove that our Lord Jesus Christ is true God, Brother Ramil. Kaya mas mabuti na pakinggan natin sila para sa gayon ay hindi nila masabi, hindi nila tayo maakusahan na yun inilalagay lang natin sa kanilang bibig, yung kanilang pinagbabatayan. Kaya ano isa pang talata na ginagamit ni na Attorney Mars at ni Mr. Abe, yung paring Katoliko, Opo. para patunayang di umano, tunay na Diyos daw ang Panginoong Sukristo. Pakinggan muna natin yung kanilang argumento. Kaya nga po, binabanggit po nila isang patunay daw na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat tinawag niya ang Ama na Diyos. Gagamitin po nilang talata, ang Kapitulo 20, versikulo 17 ng 1, sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo ako hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos." Ang kanilang paliwanag, sapagkat tinawag ni Kristo na Diyos ang Ama, hindi Diyos ang Panginoong Hesukristo. Paano po yan, Father, kung mabasa natin na yung Ama mismo ay tumawag din sa anak na Diyos? Lalabas, wala ng Diyos ngayon. Ang nagsasalita diyan, kapatid Ramil, gaya ng nalalaman mo at ng iba pang mga pamalagyang sumusubaybay sa atin, ay si Attorney Marwil, na kung tawagin ng kanyang kasamang pare, ay si Attorney Mars. Pagkatapos basahin yung Juan 20:17, ang sabi ni Attorney Mars, Ang kanilang paliwanag, sapagkat tinawag ni Kristo na Diyos ang Ama, hindi Diyos ang Panginoong Hesukristo. Paano po yan, Father, kung mabasa natin na yung Ama mismo ay tumawag din sa anak na Diyos? Lalabas, wala ng Diyos ngayon. Mali yung kanilang konklusyon, kapatid na Michael, sapagkat sa mismong talata na kanilang binanggit. Basahin ko nga yung 20:17 ng Juan, doon po sa bahaging yon, sa unahan, sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos." Paano sinabi nilang lilitaw na wala na raw Diyos? Dito nga sa talatang kanilang binanggit, Juan 20:17, tiniyak nga ng ating Panginoong Sukristo na ang Ama ang kanyang Diyos. Di mayroong tunay na Diyos, ang Ama. At mali yung kanilang konklusyon na lilitaw, wala na raw Diyos. Mali. kaya yung kanilang ginagamit na konklusyon at argumento, ayaw ko sabihin mababaw. Pero parang gano'n na nga, kapatid na Ramil. Ganun na nga talaga. Kasi mamaya lilitaw pa, sinasabihan tayo o pinagsasabihan tayo o inaakusahan, cheap daw tayo. Ano ba yung cheap, kapatid na Ramil? Siyempre nga, mababang uri. At bago natin iparinig yung bahagi sinasabi nilang cheap daw tayo, kapatid na Ramil, teka muna, unahin natin, ano bang talata ang pinagbabatayan ni na Attorney Marwil para sabihin, di umano, pinagsabihan daw ng Ama na Diyos din ang anak? Pakinggan natin yung kanilang pinagbabatayan. Wasak sila niyan, brother. No, kasi kung yung anak, may Diyos at yun ang Ama. Yung Ama rin, mababasa natin na yung anak naman
tinawag niyang Diyos. Kaya yung Ama may Diyos din. At yun ay ang anak. Ipaglingkod po natin ang talata ng banal na kasulatan, Father, sa Hebreo 1:8. Ano po bang ating mababasa? Ating pong basahin itong napakagandang talata dito po sa Hebreo 1:8. Atin pong babasahin muli, ito po ang Biblia 2001 edition. Ganito po yung sinasaan nito. Ngunit tungkol naman sa anak, ay sinasabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran, ang siyang setro ng iyong kaharian. Ay napakalinaw po, yung anak, tinawag ng Ama na Diyos. At hindi lang Diyos, hari pa, may trono. At hindi lang basta hari, magpakailanman, eternal ang kanyang pagiging hari. Doon ako natawagan ng pansin, kapatid na Rabil, sa termino ni Atty. Marwil na wasak daw tayo. Wasak, ha? No, dahilan doon sa tinawag di umano Oho. ng Ama ang kanyang anak na Diyos. At ginamit yung Hebreo 1:8. Kaya anong reaksyon mo dito sa magkaibigang ito? Granting huwag muna natin pag-usapan yung salin. Huwag na Doon muna yung wasak. Huwag muna wasak. Ang sabi kasi niya, na tinawag ng Ama ang kanyang anak na Diyos. Pero wala naman sinabi doon, aking Diyos. Sinabi ba ng Ama, si Kristo, aking Diyos? Wala nun, kapatid na Rabil. Wala nun. Wala nun. Ayun ay argumento lang niya. Paano? Doon pa lang sa bahaging yan. Ikalawa, yung talatang yan, Hebreo 1:8, mali yung pagkakasalin from Greek to English or from Greek to Filipino. Yung ibang salin. O yung ibang salin. Kaya yan ang ating patutunayan sa pagkakataon mamaya, at patutunayan natin maling-mali yung kanilang argumentong yan. Kaya nga, pagka ginagamit natin yung Hebreo 1:8 sa paraang sinasagot natin yung kapatid na Rabil, ano ang akusasyon nitong Catholic Defenders para tayo raw mababang uri? Ano sabi? Ito, pakinggan natin. Yung palusot po dito ng Iglesia ni Cristo, Father, ginagamit nila yung Moffat translation na ang pagkakasalin doon, God is your throne. Ano pong masasabi natin diyan sa ganyang pagpapalusot ng sekta na ating kaibayo? Ay unang-una po, brother, napaka-cheap niyan. Sapagkat hindi maaaring yung Diyos ay upuan. Ang nakatatawag ng pansin, kapatid na Rabil, yung huling bahagi na sinabi ni Atty. Mars na tayo raw ay cheap dahil sa ang Diyos daw hindi maaaring maging upuan. Anong reaksyon natin doon? Napakababa na, pakahinang argumento, kapatid na Michael. Una, nasa talata At yun nga, mamaya, babasahin natin na God is your throne. At saka, hindi naman po literal na upuan yun Hindi po literal na upuan yun. Marami pong mga metaphors na ginagamit ng Biblia. Halimbawa, sinasabi ang Diyos ay bato. Hindi naman literal na ang Diyos ay bato. Di ba? Ang Diyos ay kalasag. Di ba? Hindi naman literal yun na sinasabing ang Diyos ay kalasag. Kaya sinasabi pa nga ang Diyos ay may pakpak. Hindi naman po mga literal yun na termino. Kaya paano isinali ng ibang tagapagsali ng Biblia ang Hebreo 1:8? Katunayang, maling salin yung pinagbabatayan ni Atty. Mars na pinagsabihan daw ng Ama na Diyos din ang anak. Pakinggan po natin itong isang salin na Goodspeed, no? Sa Hebreo 1:8. But of the Son, he says, God is your throne forever and ever. Dito po sa unang bahagi, sapagkat yun ang ating pinag-uusapan, binanggit po dito sa saling ito na God is your throne. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang trono o siyang luklukan ng anak. Hindi tinawag ng Ama ang kaniyang anak na isa pang Diyos. Hindi Kaya ganon. sa ibang salin ng Biblia, baka sabihin nila, nag-iisang salin na yung ating pinagbabatayan para patunayang mali yung saling pinagsabihan daw ng Ama na Diyos din ang anak. Ito pa, pakinggan pa natin. Kasi ang pinuna nila yung paggamit natin sa the Moffat translation nga God is thy throne. Pero ito, isa pa, hindi lang bukod pa doon sa Goodspeed, Edgar Goodspeed translation. Ito pang New World Translation. Ang sabi rito, but with reference to the Son,
God is your throne forever. O, dito, kapatid na Michael, bukod doon sa the Matthew translation, may Goodspeed translation, may New World Translation, ang banggit dito na God is your throne forever. Ang Diyos ang luklukan ng anak at hindi gaya nung ipinahiwatig doon sa ibang mga salin at alam naman po natin na may nilikot. May padaraya talaga yung salin na yon. Sabihin na natin dahil pinasunod sa kanilang gusto, pero mamaya patutunayan natin kahit sa Greek manuscripts na yan ay yung kanilang ginawa they were twisting doon sa talatang yan na ating pinag-uusapan. So let's go back to the argument of Mr. Abi and Mr. Marwil. Ayon sa kanila, kapatid na Ramil, wasak sila dyan, brother. No, kasi kung yung anak, may Diyos at yun ang ama, yung ama rin, mababasa natin, na yung anak naman, tinawag niyang Diyos. Kaya yung ama, may Diyos din. At yun ay ang anak. kaya para sa kanila, kapatid na Ramil, ang ama raw, may Diyos din at yun daw ay ang anak. Reaksyon natin dito. Una, napakaraming sitas na kukontrahin sa Biblia. Bibigyan natin ng halimbawa, no? Sa 32:30. Basa muna ako ng isang sitas, kapatid na Michael, bago ko basahin yung Hebreo 1:8. 32:39, ang sabi po ng Diyos sa Deuteronomio, itong sabi niya, tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay, ako nga. At walang Diyos sa akin. Dito pa lang sa sitas na ito kapatid na Michael, na lumilitaw na magkakaroon ng salungatan o kontradiksyon ng Biblia, ang Diyos mismo nagkakasalungatan sa kanyang sarili kung i-insist o talagang ipupursige nila yung tama daw yung kanilang pagkaunawa sa Hebreo 1:8 batay doon sa ibang mga salin na nagsasabing ang Ama ay tinatawag din na Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat para sa kanila, dito sa mga Catholic defenders, ang Diyos daw, ang ama, kinikilalang Diyos din ang anak. Paano yung talatang yan? Napakarami at mamaya pa patutunayan. Sabi nga ng Diyos sa akin binasa walang Diyos, na walang ibang Diyos sa akin, walang Diyos sa akin. Ngayon, pagkatapos lilitaw, ang ama may kinikilala palang isa pang Diyos, ang anak. Kaya nga, pagka binalikan natin yung Hebreo 1:8, kasi 1:8 yung kanilang pinagbatayan. Doon din sa Hebreo, sa 1:8, pag itinuloy sa 9, anong lalong nagpapatunay na maling salin na sinabihan o pinagsabihan ng ama na Diyos din yung anak? Itutuloy lang natin, 1:8 yung kanilang ginamit na batayan, di po ba? 1:9. Mismo dito muna tayo sa dating salin, sa Tagalog o sa Pilipino. Ang sabi rito, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinapuutan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Dito sa binasa natin, kapatid na Michael, yung anak, sabi rito, kaya't ang Diyos mo. Hindi lumilitaw na yung anak na Diyos may kinikilalang isa pa Diyos. Kaya ilan na ngayon ang magiging tunay na Diyos? Magiging dalawa, kapatid na Michael. Isang Diyos na kumikilala sa isang pang Diyos at isang Diyos na kinikilala. Samantalang pag binasa natin sa Biblia, kapatid na Ramil, puntahan natin yung aklat ni Propeta Isaias, ang tunay na Diyos ba ay merong kinikilalang tunay na Diyos maliban sa Kanya? Yung binasa ko kanina, 32:39, na sulat ni Moises, ito pang isa. Pahayag naman ito ng propetang Isaias, o pahayag ng Diyos na isinulat ni Propeta Isaias. 44:8. Itong ating mababasa. Huwag kang manginig, huwag kang matakot. Hindi ba't matagal ko na itong ipinahayag at ipinagpauna noon panguna, kayo ang aking mga saksi. Mayroon bang ibang Diyos liban sa akin? Wala. Walang ibang bato. Wala akong alam kahit isa. Ito ngayon. Ito yung wawasak. Doon sa, sabi nila, tayo daw yung, wasak daw yung ating paniniwala. At chip na chip daw tayo. Paano ngayon to? Samantalang ang ating Panginoong Diyos mismo ang nagsabi, wala siyang nakikilalang isa pang
iba pang tunay na Diyos. Kaya tayo naninindigan na ang Ama po ang kaisa-isang tunay na Diyos sapagkat yun po ang pinatutunayan ng Biblia. Ang totoo, nung talakayin ni na Attorney Marwil yung Hebreo 1:8, paano nila tayo kinantsawan nung tinatalakay nila yung talatang yan, kapatid na Ramil? Para bang pinalilitaw nila, sila lang may alam nung biblical languages, tayo wala. Kinuha nila yung Old Testament kasi yung Hebrews 1:8 na pinag-uusapan natin, galing po yan sa awit 45:6. Na para bagang hindi natin alam na doon nagmula. Parang ganon. At pakinggan natin sila. Tila bagay talagang kapos sa pag-aaral ng Biblia itong ating mga kaibayo at hindi rin nila sinasabi na yung Hebreo 1:8 ay hango sa awit 45 versikulo 6 na ganito rin po ang ating mababasa. Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Setro ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian. Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a right scepter. Kung sila po ay marunong magbasa ng Grego, yung Diyos doon ay tinatawag ang yung trono o Diyos. At hindi po yon description ng trono. God is your throne. Kaya po talaga tama po kayo. Wala po talagang maituturing na eksperto sa salita ng Diyos, lalo na sa mga original na wika dyan sa ating mga kaibayo. Kaya sa bahagi ito, kapatid na Ramil, ay tatanungin kita, tayo ba bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, tutol ba tayo na ang nilalaman ng Hebreo 1:8 ay hinango sa awit 45:6? Hindi ho tayo tutol. Ang tinututulan natin, yung kanilang maling konklusyon na pinalilitaw nila, talagang noon pa, sa Old Testament pa lang, ay pinatunayan na at sinabihan ng ng Ama ang kanyang anak na si Kristo na Diyos ang ating Panginoon. Yayamang yung nasa Hebreo 1:8 ay galing doon sa isa sa awit 45:6. Ano bang nilalaman noon pagka binasa natin sa Ibang salin. sa ibang salin ng Biblia? Kasi ang gusto nilang basahin, yung pumapabor sa gusto nila, no? Halimbawa, pag binasa nila ibang translation, parang nandoon nga yung your throne, oh God, no? Oh God, yung vocative case. Pero pag tinignan naman natin sa ibang salin, ito, pakinggan natin, itong isang salin, newer translation din, sa 45:6 ng awit, God is your throne to time indefinite, even forever. Dito sa binasa natin, kapatid na Michael, kung mapapansin nila, pareho dun sa ating binasa kanina sa Hebreo 8. God is your throne to time indefinite. E di, ang Diyos nga, trono, luklukan ng anak o ng ating Panginoong Hesukristo. Siguro basahin pa natin. Meron pa bang ibang salin na magpapatunay doon sa saling binasa natin? Ito naman, the Bible in Living English. Ang nakalagay rito, God is your throne forever and evermore. The scepter of your kingdom is a scepter of equity. Dito sa saling ito. Nakalagay naman dito, God is your throne forever. So pareho. Tingnan natin yung Hebreo 1:8, yung pinaka-quotation, di ba? God is your throne. Pag tinignan natin yung source ng quotation na yon, yung awit 45:6, sa ibang mga salin tulad ng binasa natin, pareho lang. God is your throne, o ang Ama, ang luklukan o trono ng anak o ng Panginoong Hesukristo. Yayamang sa Griego, kinuha yung kapatid na Ramil, yung nasa Hebreo 1:8. Pagka binasa natin sa Greek Bible, ano bang nakapaloob doon katunayang maling salin ng Hebreo 1:8 na pinagsabihan daw ng Ama na Diyos din ang anak? Sa awa ng Diyos, meron naman tayong isang salin ng Biblia. Ito yung Septuaginta. Gusto lang natin ipaunawa sa ating mga kaibigan na itong Septuaginta, kasi yung Old Testament, Brother Michael, mula isinali niyan from Hebrew to Greek. Yun yung ang unang salin niyan, yung tinatawag na Septuaginta o Septuagint. Ngayon, como yung awit 45:6 kabilang sa Old sa Testament. Hebrew, kabilang yan dito sa tinatawag natin, kabilang yan dito sa aklat ng Old Testament. No? Ngayon, mapapansin po nila at napapanood po niyo sa inyong mga television screen ang ganito, no?
dito sa Septuagintang ito, nakalagay siya sa chapter 44, verse 7. Ang sabi rito, Hotronoso, Hotios, Iston Ayona to Ayonos. Dito sa ating binasa, Hotronoso, Hotios, the throne of you, the God. Sana, ito tutulan ni Mr. Maruel at ni Mr. Abe. Mr. Abe, yung paring Katoliko. Ang tutulan nila, ito tanong ko sa inyo, Hotronoso, malibang isalin, the throne of you. Malibang salin yun. Ikalawa, the God, o Hoteos, the God. Malibang salin, malibang isalin yung terminong Hoteos na the God, o the God. Ang tama bang salin yan, O God? Hindi vocative. Hindi vocative. Ito ay nominative eh. Kung tingnan natin yung cases of noun, kasi yung cases of noun, mayroong nominative, mayroong accusative, genitive case, then genitive case, and vocative case. Pagka sinabing direct address, vocative case, sinabi ko, oh, Brother Michael, that's a vocative case. Di ba? O sinabi ng ama, oh, yung sinabi sa anak, oh, Diyos, vocative case yan. Pero dito sa, yung mismong binanggit nila, doon sa Old Testament, sa Septuaginta, hindi naman vocative case eh. Ang nakalagay dito, Hotios, the God. Hindi, oh God, the God. Oh, the throne of you, the God. Hindi, the throne of you, oh God. Maling translation yan, kapatid na Michael. Pagka pinuntahan naman natin yung pinagmula nung Hebreo 1:8. Ito ngayon. Yung nasa awit 45:6. Ito yung binasa ko kanina. Opo. Pupunta na tayo mismo sa Hebreo 1:8. Ano ang nilalaman nun, kapatid na Ramil? Ay, pakinggan po natin. Itong Hebreo 1:8 ay mapapanood din po nila sa kanilang mga television screen. Ito po ang nakalagay dito. Hebreo 1:8. Prosditon ion, hotronoso, hotios, eston ayona to ayonos. Dito po sa ating binasa, sana po napansin nila, hotronoso, hotios. Ano sa English yun? The throne of you, the God. Pagka itinagalog natin, Ang iyong trono, o Diyos. Ang nakapapansin lang dito, ang nakalilito kasi, yung translation eh. Kasi doon sa iba, ang sinaling kasi nilang, the throne of you, O God. Ginawang vocative case. Yan na ang para problema. bagang tuwirang pinagpahayagan ng Panginoon Diyos Ama, ang anak na tunay na Diyos din. Kaya lang natin, kasi sinabi nila, mayroon din translation na, O God eh. Mayroon din translation the God. So paano ngayon natin malalaman? Simple. Unang Korinto 2:13, iwawangis. Pagka iwawangis natin, pag sinabi ng Ama, ang kanyang anak Diyos, di lumilitaw, dalawa nga tunay na Diyos. Paano ngayon sinabi ng Panginoon Diyos na siya ay walang nakikilalang ibang Diyos maliban sa Kanya? Yan ang sasalungatin. Tsaka sinabi pa ng ating Panginoong Sukristo sa Juan 17:1-3, Ama, makilala ka, ikaw na tunay, kaisa-isang tunay na Diyos. Yan ang susuwagin. Pagka ipipilit na tamang salin yung pinagbabatayan ni Mr. Maruel at ni Abe. Teka, balikan natin. Naalala ko lang yung argumento ni Mr. Maruel. Ang sabi niya kanina, Ay unang-una po, brother, napaka-cheap niyan. Sapagkat hindi maaaring yung Diyos ay upuan. ginamit niya yung Hebreo 1:8, hindi rin maaaring ang Diyos maging upuan. Kaya pinalilitaw niya, literal, yung pag-upo ng Panginoong Sukristo sa ating Panginoon Diyos. Ayan ang malaking problema niya. Yan ang problema pag hindi sugo. Kasi lahat ng termino ng Biblia, binibigyan nila ng sarili nilang interpretasyon. Hindi naman sinasabi doon na uupuan ng ating Panginoong Sukristo ang Diyos. Una, kung literal ba na ang Diyos ba, material? Sa Juan 4:24, ang Diyos, tunay na Diyos ay Espiritu. Meron lang kahit sa pangkaraniwan na pangyayari. Halimbawa, sinasabi natin sa Sariaya kayo, sa Quezon. Halimbawa, tinanong ko, sino yung nakaupong mayor diyan sa Sariaya? Ang nakaupong mayor dito ay yung tatay ni Caramel Parba. Sasabihin na, ay, gandang lalaki pala nung siguro, di ba? Ganon. Yun ba, i-interpretahay na yan na puro upo lang yung ginawa. Kaya nga, balikan natin sa ating Panginoon Diyos. Ano katunayang hindi literal yung banggit na pag-upo sa ating Panginoon Diyos? Pakinggan po natin Lucas
22:69, pahayag mismo ng Panginoong Jesucristo. Datapwat magmula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Napansin po ninyo, ang anak ng tao, si Kristo, mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. So, ang pinag-uusapan rito, power, kapangyarihan. Halimbawa, kapatid na Michael, kayo yung hari, tapos sinabi nyo, Escaramil, yung aking right hand. Hindi ba naman ibig sabihin yan? Wala kayong right hand Wala na literal. akong kanang kamay. Ang ibig lang sabihin, may ibinigay kang power sa akin. Dito naman, ang ating Panginoong Jesucristo uupo sa kanan ng kapangyarihan. So, ang pinag-uusapan, hindi po literal na pag-upo. Pag-upo, pagluklok. At doon mismo sa Hebreo na isinulat ni Apostol Pablo, anong likas na kalagayan? Yung Hebreo, hindi yung Hebreo 1:8 ang Opo, pinag-uusapan kaya natin. huwag tayong aalis sa Hebreo. Oh. Sa Hebreo pa rin, anong likas na kalagayan nung nakaluklok o nakaupo sa kanang kamay ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos? Pakinggan po natin, Hebreo 10:10-12, dito po sa King James Version. Ang sabi po rito, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Paano ngayon to? Nakalagay po rito, yung Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos, ang sabi rito, this man, ang Ano ba? taong ito, Hindi na nakaupo sa kanan ng Diyos. Hindi sinabing ang Diyos na ito nakaupo sa kanan ng Diyos din. Para dalawa na silang tunay na Diyos. Hindi ho ganon. Kaya mali po ang pagkaunawa nitong mga Catholic defenders sa Hebreo 1:8 para patunayang tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Sa mga nais pong magsuri at magpatuloy sa pakikinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, inaanyayahan po namin kayo na magtungo kayo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo o kaya tumawag kayo sa amin 981-4311. Uulitin ko po, yan ay sa Central o Tanggapang Pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo dito sa Maynila, 981-4311. Hangad po namin ang kapayapaan at ang biyaya ng Diyos ay manatiling dumadaloy sa ating buong sambahayan.